Naglabas na ng statement si Ken Chan kaugnay sa kasong inihain sa kanya ng datiyang kasosyo sa negosyo. Sa social media ng aktor, nilinaw nitong hindi siya nanloko ng tao. Sadyang nalugi lamang ang negosyong kanilang itinayo. Tinawag pang exaggerated ng aktor ang mga naglalabasang balita ngayon dahil sa ang tanging kabilang panig pa lamang umano ang naririnig ng publiko. Hindi umano makatarungan na syndicated estafa ang inihain na kaso laban sa kanya, lalo pat na itayo naman ang negosyong napag-usapan nila ng kanilang mga kasosyo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Personal kong babasagin ang aking katahimikan sa kumakalat na version ng kaso na isinampalaban sa akin dahil sa pagkalugi ng itinayo naming negosyo na Cafe Klaus na nagkaroon ng 3 branches at nagsara. Hindi po ako nanloko ng tao. Naitayo po ang negosyo ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi po dahil ito ang amount na isinampalaban sa akin ay ito na ang buong katotohanan. Sasabihin ko po ng buong buo ang actual na numero at detalye na masyado nang naging exaggerated dahil sa sariling panig pa lamang ng complainant ang inilabas nila. May mga bagay kami na kailangang ipaglaban lalo na kung bakit naisampa ito bilang syndicated estafa na kung tutusin ay dapat umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng mga detalye sa mga darating na pagkakataon dahil patuloy po ang pagdidikdik sa akin ng mga taong gustong sirain ang pagkatao ko. Sa mga hakbang na ginawa nila mula pa noong nakarang taon hanggang ngayon, makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Kaunting panahon po at ilalabas ko lahat ang katotohanan kung bakit nangyari ito sa kumpanya. Hindi po ako nanghingi lang ng pera at nanloko tulad ng akusasyon sa akin. Nalugi po ang Cafe Klaus at isa sa malaking dahilan na rin ay dahil sa ilang business partners namin na nagplano para pabagsakin ang kumpanya at patuloy na sirain ang aking pangalan. Pinili ko pong manahimik pansamantala dahil sa una pa lamang po ay inilalaban ko na ito legally. Kasama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin sa sitwasyon kong ito. Naniniwala ako na sa awa ng Panginoon ay mairaraos ko po ito. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinampang kaso sa akin. Mahigit 1 dekada kong pinaghirapan ng aking career at hindi dahil sa akusasyon ng ilan ang magtatapos at napakagandang future na inilaan para sa akin ng Panginoon. Sa mga companies at brands na associated sa akin na naapektuhan sa sitwasyon na ito, paumanhin po sa inyong lahat, babawi po ako sa inyo. Sa kabila ng lahat, gusto kong magpasalamat sa pagsuporta at pag-unawa ninyo sa akin. Ramdam ko po ang pagmamahal ninyo at sa mga taong patuloy na nagmamahal at naniniwala sa akin, lalaban po ako. Patuloy po ninyong isama sa mga panalangin ninyo. Based of my comprehension, Ken was really affected about the case na hindi natin mawaring lahat kung ito ba ay totoong impormasyon o dinagdagan na lang laban sa kanya ng mga hindi mapanuring mga tao para lang sirain itong mga to ang pangalan ni Ken at ang reputation nito. Nakakalungkot lang na isipin na yung business partner niya pa talaga ang nagpabagsak ng kumpanya. I don't know if totoo din ang sinabi din ni Ken, but I know the eyes of God. Totoo ito at may katuturan. Kaya ayan ang mahirap sa ibang tao na hindi umaasenso sa buhay dahil magkaroon lang ng konti ng dadown na ng kapwa-tao, for short, mata pobre. But still hopefully na makuha ni Ken ang justice for his case. I know God will provide all the problems and lies of his enemies. Be strong, Ken Chan. Isa ka sa pinakamabait na nakatrabaho kahit noon pa man. Kahit pagod ka na at may nagpicture sa'yo ng mga talents, go ka pa din with a smile. Kaya alam kong makakaraos ka dyan sa problem mo na yan. Stay strong at manalangin palagi. Madami kaming nagmamahal sa'yo. Stay strong, Ken. Ang daming nagmamahal sa'yo, lalo na ang family ko. Di ka namin iwan, kasama ka sa aming mga dasal na mapagtatagumpayan mo yan. Kaya mo yan, Ken. God is good all the time.
Sa una pa lang, hindi na ako naniniwala sa kabilang panig kasi panig lang nila ang maingay. Paano yung panig ng isa? We need the side of Kenshan to be heard bago natin paniwalaan ang kabilang panig. May ganyan talaga nangyayari sa mga nagnegosyo. Hindi man lahat pero karamihan na may kasosyo. Huwag na huwag kang magtitiwala ng buong buo. Hindi natin kailangan husgahan ang isang tao ng dahil lang sa ating nababalitaan. Kailangan muna nating pakinggan ang panig ng bawat isa. Tama yung desisyon na ginawa mo, Ken. Hindi mo kailangan manahimik sa inaakusa sa iyo. Huwag mo hayaan na sirain ang magandang sinimulan nito. At least nagsalita siya, tama lang din, para naman may pagtanggol niya sarili niya. Saka kung di naman tatakasan yung pagkakamali niya, bakit hindi? Magiging okay din lahat. Ken, stay strong po. Kaya mo yan, Ken. Tatag at tibay ng loob at anuman ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, manalig ka lang sa kanya. Pagsubok lang sa iyo yan, alam namin na kaya mo yan. Anumang bigat ng pagsubok ang dumating sa iyo, makakaya mo yan, manalig ka lang sa kanya. Huwag kang magpaapekto sa kanila. Dahil kung magiging mahina ka, hihilahin kang pababa ng mga taong naiinggit at gusto kang pabagsakin. Nandito lang kami mga fans mo, lagi kang susuportahan at laging mananalangin na sana matapos na ang anumang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Ken, hindi kami basta-bastang naniniwala sa mga akusasyon against you. We were always at your side that truth will prevail. God is good all the time. Be strong and always ask guidance from the Holy Spirit. Laban lang, Ken, at ipaglalaban mo ang dapat ipaglaban. May bukas pang lahat, Ken. We are always praying for you. Sana maging okay ang lahat. Mga tao kasi akala pag mag-invest, magko-collect na lang ng dividend, profit. Di ba nila alam na walang sure return sa negosyo? Ang hirap kaya magpa-maintain ng negosyo sa dami ng expenses at red tape sa atin. Lalo na coffee shop pa yan, daming kalaban. Hindi dahil artista o kilala yung nagtayo ng negosyo, sure success na. Stay strong, Kenshan. Stay positive. Lahat malalampasan mo, pagsubok lang yan. Hindi ibibigay ni Lord ang pagsubok na yan kung hindi mo kakayanin. Alam ni Lord na kaya mong lampasan. Alam ni Lord na mabuti kang tao, dasal lang. God is good all the time.